Hello guys! So, meron lang akong topic na siguro mag-share lang ako ng insight kung ano nga ba ang dapat gawin after a long drive kapag turbocharge yung sasakyan mo. So, ako ngayon gumagamit ako. Hindi lang siya turbocharge pero bi-turbo ang engine ng sasakyan natin. So, yung topic na interesting yung parang kung ano nga ba yung magandang practice para mas ma-prolong or mas ma-preserve natin um, yung engine natin, mas matibay. Ako, long drive, madalas yan, lalo kapag mga probinsya yung biyahe. Expressway, mabilisan, high RPM. So, yung engine natin talagang kumbaga sa ano, pagod na pagod siya. And high RPM, lalo sa panahon ngayon, napakainit. So, talagang kumbaga sa doble yung hirap ng engine natin. Doble pagod. Kaya bumiyahe ka, kumbaga sabihin na natin minimum 3 hours na biyahe. Yung turbo niyan, sobrang lakas ng RPM, parang hindi ko lang sure pero kumbaga sa gauge ng sasakyan natin, RPM ng sasakyan mo is sabihin na 2,000 to 3,000 ah, yung sa turbo kasi nga parang kinocompress niya yung air mas mataas siguro times 10 nung RPM ng sasasak ng engine. Ganun yung way niya para makapag-compress ng hangin. Kaya kumbaga sa ano, doble yung hirap ng turbo kasi lakas ng exhaust niya. Ito yung nagbibigyan niya ng magandang air yung engine para mas maganda yung power. Ang mangyayari, pagod na pagod siya. Kaya ano nga ba yung magandang practice? Ako, pinapractice ko as precautionary lang naman. Hindi naman siya talagang pag sa ano yung extreme na pag papalamig. Ako, galing long drive, kunwari magpapark na, ah, yung pahinga niya ba, ipinapahinga ko siya ng konti lang, pinakikiramdaman ko din yung sasakyan, lalo nga pagka, kumbaga, may karga tayo, yan, sa business, nagkarga tayo dyan, tapos mahabang biniyahe. Ako, ang ginagawa ko, ah, ipinapahinga ko saglit yung sasakyan bago ko fully patayin yung ano. Parang that way, binibigyan natin ng time mag-cool down yung oil ng sasakyan kasi yung oil yung may dumadaan na oil doon sa turbo para din i-lubricate at palamigin yung turbo. So kasi pag pinatay, sabi ng mga mechanic, ah, kumbaga sa ano, nasusunog niya yung oil dahil sa sobrang init ng turbo. Nasusunog niya yung oil dun sa parang pinaka ano ba, daluyan niya dun sa turbo. So ang nagiging ano niya, parang nagkokos ng sludge. So nagiging parang barado na, magiging barado yung daluyan ng oil doon sa turbo mo. In the long run, kapag ano, hindi na ganun ka-lubricated yung turbo, medyo malaking magkakaroon ng problem yun eh. When it comes to repair ng turbo, talaga namang masakit sa bulsa yon. Kaya hanggat mape-prevent natin, i-prevent natin yung damage sa turbo. So ako ganun yung pinapractice ko. Ewan ko lang din, baka may mga nanonood na mechanic yan, yung talagang kasi kahit i-research din naman natin,
merong magsasabi, kasi may dalawang school of thoughts dyan, merong magsasabi na dinesign daw yung sasakyan na i-practice ng i-on-off, na i-abuse ng user. Meron din naman nagsasabi na ah, mas magandang pinapractice yung mga ganun bagay. So sa akin, sa part ko, as precautionary, parang prevent yung pagkasira. So it's bawasan ang sakit ng ulo sa in the future. Uh, pinapractice ko na siya kasi wala naman mawawala sa akin eh. Yung iba naman, yung iba nagkakabit daw ng turbo timer pero hindi ko alam kung uh, unnecessary gastos ba yun or talagang maganda yung makakatulong siya sa engine. Kasi kumbaga kung a minute lang na pahinga, ako nag-ayos-ayos na ako ng gamit ko dito. So nakapark na ako, lalagay ko yung shift ko sa park and ayusin ko na yung gamit ko. Minsan nakakatapos pa ako ng isang kanta or half ng kanta bago ko patayin kasi yung time na yon nakapagpahinga na din. Yung mga modern sasakyan din naman ngayon halos mabilis na silang magpalamig ng oil nila eh kasi yan sa mga coolant tapos yung system nila ah, mabilis na nilang napapalamig. Kaya yung time na nag-ayos ka, hindi yung pagka-park mo, diretso sipat ka, labas ka ng pinto. Ako usually ganun. Iayos ko muna yung mga gamit. Ayusin ko yung gamit ko, kunin ko yung bag ko, wallet ko, lisensya ko, bago ko bumaba. Yung time na yon, mas nakapahinga na yung turbo. So, hindi ko na papalagyan ng um, mga turbo timer pa na gano'n na i-delay daw yung pagkapatay ng engine. So, yung time naman siguro na yun, enough na para sabihin na ano. Kasi yung mga engine naman may sarili silang cooling system ba, parang gano'n. So, kung may mga mekaniko na makakapag-advise din, mas maganda sana, lalo yung sa mga modern sasakyan na ngayon na lumalabas, mga turbo by turbo, yun, sana may maggawa din ng gano'n na talagang yun yung ah, specialty nila. So sana meron kayong napulot, yun sa akin lang as practice. Ganun yung pinapractice ko. Pwede nyo ring i-share sa comment kung ano yung sa inyo. Yun lang, salamat.